Mura, modelo at bagara sa World Wide Web. Yan ang kotseng ibinebenta. Pero mga nakakabili, tila na hit and run deal raw ng isang grupo. Kotseng magara, wanted pala sa bangko, ipinapasa pa sa iba't ibang tao. Paandar niyong kalokohan, sa kulungan igagarahe. Sa internet, halos lahat na yata ng mga bagay one click lang. Halos lahat ng gusto mong bilhin, makikita rin sa internet. Pati na ang buy and sell ng mga modelong sasakyan. Pero ang ginhawang dulot ng World Wide Web, may kaakibating problema. Ayon sa tala ng National Bureau of Investigation o NBI, noong taong 2010, mayroong 252 kaso ng cybercrime ang nai-report sa kanilang tanggapan. Noong nakaraang taon, bumili si Josh ng Mazda 3 Year 2010 model. Pero Mayo ng taong kasalukuyan, nagdesisyon si Josh na ipasalo ang paghuhulog nito sa ibang tao. So kasi ang monthly ng 20,000 a month, nakuha namin last year, November. So this May, so parang medyo hirap na kami dahil madami kaming expenses. So nag-decide kami na parang ipa-assume balance. Sa internet niya ipinaskil ang sasakyan sa halagang 150,000 piso. Araw lang ang binilang, agad namang may nagka-interes sa kanyang sasakyan. Ika-11 ng Mayo, nakipagkita si Josh sa isang nagngangalang Julius de la Cruz para makipagtransaksyon. Yung binigay niya sa amin, kami nag-request noon, 130,000 pesos. Bukod sa mahigit 100,000 cash, binigyan din siya nito ng mga post-dated check na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 piso. Kasi nga, yung post-dated check, sila magkukuntigin ng monthly namin na 20,000 a month. Yung post-dated check niya, ina namin sa bank. From there, nalaman namin na closed account. Pero ang check na tinanggap mula sa pinagbenta ni Julius, bumuelta kay Josh. Bogus buyer pala ang nakabili. Bad trip? Dala ng pagkahilig ni Ami sa kotse, 2 beses na niyang nasubukan na bumili ng kotse mula sa internet. At nito lamang nakaraang buwan, isa na namang modelo at mukhang sariwang Mazda 3 Year 2010 model ang na-search niya sa internet na for sale. Sa presyong 520,000 piso, natawaran niya ito ng mahigit 400,000 piso. May nakita akong bagong-bagong modelong Mazda 3 2010. So, pagtingin ko doon sa presyo, murang-mura na siya. Mula sa internet, sa telepono nabuo ang kasunduan nila ni Carlo de Castro, kapatid umano ng may-ari ng sasakyan. At nang plansado na ang lahat, nagkita ang dalawa para magkabilihan na. Pero imbes na Carlo de Castro, isang Adrian Valdez, kasamang isa pang nagpakilalang kaibigan ng may-ari, ang mga humarap kay Ami. Pina-check namin siya sa TMG. Nagpa-check kami doon sa mga papel doon sa mga nasa labas. Sinabi naman sa amin na clear daw yung sasakyan. Wala daw record na nakarnap siya. Sa labis na pagtitiwala, agad niyang ibinigay ang 400,000 piso kapalit ng sasakyan. Kahit wala pang ipinapakitang ORCR o rehistro sa LTO. Makaraan ng ilang araw, nagkitang muli sina Ami at Adrian para ibigay ang ORCR ng sasakyan. Duda man, pumayag pa rin siyang kunin ang sasakyan. Pag-abot sa akin ng ORCR, since hindi naman first time nakabila ako ng sasakyan, nakita ko, nasa dat ko na kupon bandang gamit. At ang texture niya ay kakaiba dun sa mga original. Kinabukasan, may nag-text sa akin sa ibang number. Sinabi niya, "Ma'am, please call me. This is Adrian's tito." Sinabi niya sa akin, "Ma'am, may nagawang kalokohan si Adrian. Gumawa daw ng peking ORCR si Adrian para makuha na raw yung buong 85,000 without their knowledge. Simula daw ngayon, sa kanya na raw makipag-transaksyon. After 10 days, ibibigay na talaga namin tunay na ORCR." Para makasiguro, pinasuri niya ang papel sa Land Transportation Office o LTO. Hala, ang kotseng binili ni Ami sa isang nagpakilalang Carlo, kotse rin palang ibinibenta ni Josh na may utang pa sa bangko? Naku po, ang layo naman ang tinakbo ng sasakyang yan.
Sa pagkakataong yun, naisipan na ni Ami na humingi ng tulong sa Tutok Tulfo. Ganun gagawin namin. May pag-ungay po na namin ito ng detalye. Opo, sir. Mga whereabouts ng mga tao ito, contact Opo, number, sir. at then yun ipapasa namin sa mga otoridad. And then from there, gagawa kami ng plano kung paano namin makuhuli itong mga tao. Ha? Opo, sir. At dahil may balanse pa si Ami, nakatakda silang muling magkita ni Carlo para magbayaran. Dito raw ibibigay ni Carlo ang tunay na ORCR na nakarehistro na sa pangalan ni Ami. Ito ang nakitang oportunidad ni Ami para ipahuli ang mga hinihinalang manloloko. Agad kaming nakipag-ugnayan sa Anti-Fraud and Commercial Crimes Division o AFCCD ng PNP-CIDG sa Kamkrame. Sa araw ng pagkikipagkita ni Ami kay Carlo, agad ng pinlano ang gagawing entrapment operation laban sa mga sospek. Sa isang restaurant sa isang mall sa Mandaluyong, nagkasundong magkita sina Ami at ang kapatid umano ng may-ari ng kotse na si Carlo. Ilang sandali pa, nag-abiso na ang kamiting. Tumulak na ang aming grupo. Pagdating sa area, nagkanya-kanya na ng pwesto ang mga operatiba at ang aming grupo. Lumipas ang ilang pang sandali, namataan na namin si Carlo. Agad itong lumapit kay Ami. Pagkaabot ng mark money, hudyat na para sumugod ang grupo. Anong ginawa ko, sir? Cellphone na nga. Sir, anong ginawa ko sa inyo, ma'am? Nagpapalakad kayo, tapos ano? Kung saan tayo dumaan, pare, doon tayo. Hindi, nasan dito sa may kamar kasama ba siya nung mali? Saan siya nakatay? Pwede tawagan, turo Nasan mo. ba siya? Nasan ba? Nasan ba ito? Pwede pa namang hindi mo alam. Kaya nga, ibig nyo papunta ninyo dito. Ano kuya, malinis paligid ko. Sino to? Ilang minuto pa, nilaglag na ni Carlo ang iba pang kakunsaba. Ibabalik lang naman ninyo yung pera yun. Wala nang problema. Paano naman ako? Diba? Anong ginawa ko? Kayo nagbigay lahat instruction sa akin. Saan ka ba? Umalis na ako eh. Ha? Umalis na ako. Saan ka pumunta? Naalam ko yung ganyan dito. Makamatay na talaga ako. Kaya't nagdesisyon na rin kami dalhin na sa tanggapan ng anti-fraud si Carlo na isang Ron Alexander Reyes pala ang tunay na pangalan. Hindi na pagkapusan doon ni Julius. Kaya paano nga, hindi ko lang alam. Sabi na, bibigyan niya lang ako ng pera. Tapos ilang ganyan naman na. Itinanggiman niyang may kinalaman siya sa panluloko kay Ami. Kaduda-duda naman para sa mga operatiba ang mga text messages sa kanyang cellphone. All clear, kuya. May spotter ka, pare. Yun nga ako yun eh. All clear, Nag-utos kuya. sa akin. Tingnan ko. Clear naman. Habang nasa biyahe naman, nagawa pang makausap ni Ron ang tinuturo niyang nag-utos sa kanya na si Julius de la Cruz. Ang lalaking unang nakatransaksyon ni Josh at nagbayad ng talbog na tseke, ilang linggo lang ang nakalilipas. Julius, si Ron. Yus, pare kasi yung pinabenta nyo ninyo na Mazda kay Drews, para nagka-problema. Andito kasama ko mga CID na mga ano. Hindi ko nga alam. Bigla na lang nila ako hinuli. Ano naman kasalanan ko dun? Ano ba ang problema nun? Carnap ba yan o ano? Ano? Hindi ka yan. Ayos yan. O ano nga? May papel naman kayo hawak nyo, ha? Abay, huli na, lumulusot pa. Ano tunay yung problem? Sino sir yan? Nalaman niya naman sir. Julius de la Cruz sir. Ang dinagpi sa kanya sir is 450. 450? Hindi, 130 lang. Naloko na. Pagdating sa opisina ng anti-fraud, inisa-isa ang mga nakuhang gamit
mula kay Ron alias Carlo. Nakuha sa kanya ang mga marked money at ilang mga identification card. Kumpiskado rin ang mga dokumentong ibinigay niya kay Ami, kasama pang isang parking ticket sa mall. Binalikan namin ang area para kunin ang sasakyan at magbakasakaling mahuli pa ang kasama nitong si Adrian. Mukhang nakalusot ang sidekick. Sir, pinibenta? Pero di nagtagal, nahuli rin ang pagitong nakatakas. Pagdating sa opisina, agad siyang kinilala ni Ami. Di ba ito kumuha ng pera ko? Si Adrian Valdez o Wandros Guanzo pala ang totoo niyang pangalan. Nakuha mo pang mag-alyas ha, malinaw na nanlilinlang ka ng kapwa. Nilabag nila ang Revised Penal Code Article 315 o ang estafa o swindling. Article 178 ng Revised Penal Code din natin. Ito yung sinasabi ko nga yung using fictitious name and concealing true name. And yung Article 172 ng Revised Penal Code, yung falsification of private individuals and use of falsified documents. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ngayon ni Ron Alexander Reyes alias Carlo de Guzman at Wandros Guanzo alias Adrian Valdez. Habang ay tinuturong nag-utos umano sa kanila na si Julius de la Cruz. Kaya sino man ang makakita o makatransaksyon ni Julius de la Cruz, mabuting lumapit ka agad sa tanggapan ng PNP at Tutok Tulfo.